faulty electrical wiring. Ano ba yun? Okay. Welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at meron lang po kung konting request sa inyo. Pwede po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV at pakihit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. At pakiclick na rin po yung like button. At salamat po sa inyong suporta. Okay, so balik po tayo sa ating topic na faulty electrical wiring. So, ano po ba yon? So, kadalasan, ang faulty electrical wiring, yan po yung nagiging sanhi ng sunog o aberya sa loob ng isang bahay or establishment. So, ayaw po nating mangyari yan kasi maraming pwedeng mapinsala. Okay? Hindi lang kabuhayan, minsan, wag naman sana. So, alam niyo na yon, hindi ko na itutuloy. So, para makaiwas po tayo sa aberya, alamin natin ang standard ng kuryente natin sa bahay kung paano po ito sineset up. O paano tayo kinakabitan ng kuryente ni service provider kagaya po ni Meralco. Yan. So, sa Metro Manila, si Meralco po ang kadalasan nating nakikita na subscriber, service provider natin. Yun, I'm sorry. So, kung nakakita kayo ng metro ng Meralco, diyan po dumadalo yung ating kuryente para sukatin kung gaano po kadaming kuryente ang ating nakonsumo sa isang buwan o sa isang cut-off. So, kailangan, ngayon, susunod kayo sa building code. So, electrical standard natin o wiring standard na gagamitin natin, kailangan gagamit tayo ng NEMA 3R. Ito po yun. So, after ni Meralco meter, babagsak po dito yon kay NEMA 3R. Ang function po ni NEMA 3R is to protect our main circuit breaker o yung ating pinaglalagyan ng circuit breaker kung tawagin yung panel box. Ganito po yon. Paano kung magkaroon ng aberya sa ating panel box, yung pinaglalagyan po natin ng circuit breaker? Paano natin ito troubleshoot si circuit breaker kung energized pa siya o may kuryente pa? So, tandaan nyo, dyan dumadalo yung kuryente. Yan sa copper plate na yan. Kung wala tayong safety galing kay Meralco, wala tayong paraan para i-turn off yung kuryente, technically, hazardous yun. Delikado po yun. Kaya nire-require ni Meralco, lagyan ng NEMA 3R sa labas ng bahay nyo after ng Meralco meter line. So, malinaw po tayo dyan. Kaya may magtatanong, ba't kailangan pa ni NEMA 3R? Paano ang sira sa bahay nyo nasa panel box? Paano nyo ito troubleshoot yan ng may kuryente? Yun ang tanong. So, para for safety, meron tayong NEMA 3R. So, meron po yang isang main breaker sa loob. Kadalasan ginagamit nito 60 amp o depende sa load na gagamitan ng bahay. The more mas maraming appliances kagaya ng aircon, water heater, microwave oven, mga motorized equipment kagaya ng washing machine, mas mataas po yung amperahe na kailangan meron dito. At ito po yung ginagamit na circuit breaker. Pero pag sinabing NEMA 3R, hindi po ganitong klaseng circuit breaker ang ginagamit. Ang ginagamit po doon ay yung bolt type. Pag sinabing bolt, hindi po si Voltes 5, hindi po rin si Voltron. Ang pinagkaiba po noon, ito kasi slot. So, ginagamit nito sa slot nitong breaker dito para magkaroon siya ng attachment. Diyan po. So, kadalasan dito po yon. Ito kasi, merong disgrasya nung nabili. Meron pong naputol dito. Kaya, ginawa ko lang po ng paraan para pakita sa inyo. Pero bukas, papapalitan po ito dun sa store
o pinagbilan po ng kapatid ko ng panel box kasi ito po ay naputol. Kaya pag bibili kayo ng panel box, pabuksan nyo muna, tingnan nyo muna baka may bali o may damage para iwas aberya na rin po pag bibili kayo ng bagong panel box. Meron po kasing tindahan na hindi po sila aware yung kanilang product ay meron damage. So bahala na po yung tindahan dyan na mag-solid dun sa distributor ng panel box kung saan nila binili. Okay, so maliwanag po tayo dyan. So ito po ay circuit breaker at ang paraan ng pagkabit sa kanya ay naka-slot. Pag sinabing slot, dito po kumakapit yung ating kairam ng isang metal part. Dito po kumakapit doon sa panel box dito. Diyan pong part na yan, diyan po kumakapit yung panel box, yung breaker, diyan po siya kumakapit. Yung tinatawag na slot. Pero pag bolt type, meron po siyang ganito, magkabila. Magkabila po. Ito yung sa load side palabas, dito yung papasok sa taas. So kadalasan parehas po sila ng itsura nito. Parehas po silang bolt yung taas. Yun po yung pinagkaiba. Bolt type, magkabila, parehas na may tornilyo. Yung slot type, ganito po yung likod niya. Pero yung ilalim, bolt ang ginagamit o tornilyo. Okay, so maliwanag po tayo dyan. So magkano yung isang circuit breaker? Mga nasa 600 to 700 po yan. Depende sa brand. Meron pong GE. Yung mas recommended ko po yung GE. Pwede rin po yung Co-10. Co-10. Stop muna po tayo. Back to the video. So meron tayong tinatawag dito na THHN o Thermoplastic High Heat Resistant Nylon Coated Copper Wire. Copper wire po yung tinutukoy natin na THHN. Yan po yung standard na dapat nyong gamitin sa loob ng bahay or after ni Meralco meter line. So maliwanag po tayo dyan. Bakit ganito? Kasi mas mataas ang kanyang heat resistant, mas maganda siya o mas matibay compare sa hindi THHN o yung tinatawag na THN lang kung tawagin. Okay? So, yung kapal po nito, kadalasan sa mga entrada, so, pag sinabing entrada, pagkagaling o after ni Meralco meter, ito na po gagamitin nating wire o medium o current carrier natin na tinatawag, dito nagtatravel yung kuryente. Eh Nate, bakit merong black and white? May kinalaman ba to sa kanta na black and white? So, wala po. Kadalasan, si white ang ginagamit na color coding for earth ground. So, maliwanag po tayo dyan. Earth ground po ito. Bakit may itim? Black po kasi ito eh. Hindi po. Dito nagtatravel yung live wire o yung ating neutral or pwedeng sabihin natin dalawang live. Pag sinabing dalawang live, parang meron lang po yan. I have two hands, the left and the right, holding apart. Magkakaroon ng short circuit. So, sample lang po yon. Okay. But meron tayo tinatawag na line to line at line to neutral o line to ground. Isa lang po yon, line to ground or line to neutral. Simplified na lang natin in layman's term. Okay, pag line to line, ito kunwari ay meron akong 110 volts. At yung kabilang linya, meron akong 110 volts. Ano ang sagot? Paano ba yun? Yung calculator ko, nasa na yun? Pag pinagsama yung 110, ilan ang sagot nun? Si Chicken Joy, alam mo sagot Chicken Joy? Hindi ako pinapansin. Sorry. 220 volts po yun. Joke lang po ah. Para magets po natin. Pag line to line, 110 equals 220. Pag nagkadikit po yun, short circuit. Doon na po nagkakaroon ng faulty electrical wiring.
Kasi once na pinagdikit nyo yung dalawang line, short circuit po yan. Masusunog po yung copper wire, yung wire, hanggang masunog po yung loob ng isang area. Yun lang po yun. Kaya nagkakaroon po ng faulty electrical wiring. So, para maiwasan natin yon, gagamit tayo ng third wire. Ano po yon? Yung ating earth ground. Earth ground ay kulay puting wire based kay PEC o Philippine Electrical Code. Maliwanag po tayo dyan mga kadads. Okay. So, ganito po yon. Kailangan ang ating linya sa bahay, meron tayong line 1, line 2, at ground. Ganito po ang silbi ni ground. Bakit mahalaga si ground? At bakit minsan dinidisregard natin si ground na napakahalaga? Kasi, ang function ni ground, halimbawa, yung isang line ay sumabit o nadikit sa ating panel box, sa puno, o sa anumang living things. Huwag naman makadisgrasya. Knock on wood, masama po yun. Example lang po yun. Ang gagawin ng ground, once na na-sense niya, dumikit yung isang object sa puno, for example, yung puno ay naka-ground po yon. Ngayon, kaya po meron tayong linya doon sa ating Meralco line. For example, so drawing na lang po natin dito. Halimbawa, ito yung ating poste ng Meralco. Ganda ng drawing ko, no? Hindi po kasi ako pumasa sa sa pagiging magaling mag-drawing. So, kunwari, meron ditong line 1, dumikit sa puno. Kadalasan, chicken joint na naman po, sorry. Meron po kayo dito makikitang grounding, conducting wire. Meron yan nakabalot na kulay dilaw na insulator o fiber insulator. Yung kulay dilaw po yan po yung kanyang silbi. Kung sakaling magkaroon po ng aberya, yung isang line dumikit sa puno o lumagpak sa ground, ang gagawin ng linya ng kuryente, masesense yan ng system ni Meralco, ika-cut off niya yung area na yan na para hindi makadisgrasya doon sa pwedeng dumaan o pwedeng nakatira. Ganyan po yung function nun. So, pag dumikit itong line 1 sa ground, yung kuryente maka-cancel out. Cancel, cancel. Ang magiging kuryente natin, 0 volts. Kaya napakahalaga po ng earth ground sa ating bahay o sa labas ng ating bahay. Yan po yung silbi niya. Ngayon, ano kinalaman yan doon sa ating loob ng bahay? Bakit kailangan may earth ground? Ganito po yon. Halimbawa, si Nate, nagutom, nagluto ng chicken joy sa labas. Joke lang po yung pag niluto ko yun, baka ako lutuin nung may-ari. Okay. For example, ito yung outlet. Yung outlet, mayroong nilagay kayong kutsilyo. Ang ganding ng kutsilyo ko, no? Ang ganding ng pagkakadrawing ko. Dumikit. Tapos nahawakan yan, kunwari ni Nate. Nahawakan ni Nate. Ngayon, kung meron kayong earth ground o meron kayong grounding dito, lahat po ng excess current i-absorb ni ground. I-absorb ni earth ground yon at magti-trip yung ating breaker kung meron kayong tinatawag na RCBO. Safe tayo doon. Paano kung hindi nahawakan ni Nate yung metal ng part ng kutsilyo? Suddenly, dumikit sa floor yung isang line, merong naglagay ng copper wire, sinadya. Ano kaya mangyayari doon sa ating linya? So, magkakaroon po yun ng fail-safe para hindi po magkaroon ng live wire o makaka-sense po tayo ng electric shock. So, may iwasan po yung electric shock doon kasi ang function ni earth ground is to provide safety measures para yung excess current
doon po niya tinatapon. So, maliwanag po tayo dyan. Isa pa, kapag tinamaan ng kidlat, paano ba yung kidlat? Ano ba yung tsura ng kidlat, guys? Mga kadads. Tama na ba yung drawing kung ganito? Kunwari, kumidlat, tinamaan yung linya ng kuryente, isang line, ang gagawin ng kidlat, sisirain niya yung facility ni service provider. So, para hindi masira yon, dadaan yung kidlat sa isang copper conductor niyan o metal conductor o bare conductor, doon didikit yung kidlat at itatapon yan doon sa earth ground ni Meralco. So technically, ganito po yun. Pag nakakita kayo ng service line ni Meralco na line to line, dalawang makapal na black wire yan at yung nasa gitna, nakatwist, nakaganyan po. Nakatwist yung black wire sa magkabila. Sample lang po ito. Kapag may kidlat, mayroong kulog. Ang bobo ng jokes ko. Okay, ang gagawin doon, pag may kidlat, ang unang tatamaan niyan yung grounding conductor ni Meralco. So technically, hindi magiging risky si Meralco kasi pinoproteksyon siya ng grounding conductor. At yung grounding conductor na yon, doon yun babagsak dito. Yung kable na naka-slant, naka-direct sa grounding o sa floor. So, maliwanag po tayo dyan. Pause muna. Back to the video. Naubos yung aking Nate power dun So, parang naging 50% na lang ang aking Nate energy. Okay. So, maliwanag po tayo dito. So, ibig sabihin, pag walang ground, walang safety measurement o safety feature yung ating service provider. So, walang pagtatapunan ng excess current o excess voltage. So, maliwanag po tayo dyan. Ngayon, Nate, yung bang grounding conductor, meron po ba yung kuryente o wala? So, technically, 0 volt po yon, 0. Pero, current carrier yon. Ibig sabihin ng current carrier, meron po siyang taglay na kuryente, kahit grounding conductor po yon. Ngayon, mga kadads, kung meron kayong mga anak o anak na naglalaro doon sa gilid nito, nung ground conductor ni Meralco, huwag nyo pong paglalaruin yan. Napakadelikado po yan, mga kadads. Pwedeng ma-electrocute yung anak nyo, lalo na kung tatanggalin niya yung fiber tube insulator. Yung insulator na kulay dilaw. Hindi po dilawan insulator po yan. Para hindi po mag-ground kung merong didikit doon o madikit sa grounding conductor ni Meralco. Napakadelikado po niyan. Bakit? Paano kung merong kidlat o merong nagkaroon ng aberya doon sa linya? Nandun yung, huwag naman sana, meron doong living creatures doon sa gilid nito, pwedeng makuryente yon. Kasi, kung merong kuryente suddenly na nag-spike at tumapon dito, nahawakan, delikado po yon. Pwedeng ma-injure, pwedeng buhay ang kapalit. So, wag naman sana. Kaya sa mga parents, ina-advise po natin, wag natin paglalaruan yung grounding conductor ni Meralco. Very risky po yon. Meron po yung current o meron po yung kuryente yung dumadaan. Pero 0 volts. Okay, pause muna. Back to the video. So, maliwanag po tayo dyan. So, isa pang nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng faulty electrical wiring ay hindi po tayo sumusunod sa AWG o yung American Wire Gauge. Nate, ano ba ito? Ito yung kapal ng wire, pwedeng diameter, pwedeng area o surface area ng ating copper wire sa loob. Hindi po kasama yung insulator dyan o yung pinaka-plastic coating yan. Okay. Ito po yung ating table na example. Sa entrada, ginagamit po natin kadalasan number 8. Pero pag mas maraming load sa inyong bahay, kagaya ng meron kayong maraming aircons, meron kayong washing machine, meron po kayong water heater, hindi po advisable ang number 8. O technically,
kung malaki po yung bahay natin o bahay nyo. Kung up and down yan, hanggang 3rd floor, 4th floor, kailangan nyo number 6 o kaya number 4. Okay? Tingnan nyo na lang po yung kanyang sukat. Ito po yung kanyang diameter. Ito po, diameter po yan. Ito naman po yung surface area. So, wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na kapag 3.5 something ay number 8 po yon. So, kailangan suriin nyo muna yan. Gamitin nyo si Google, hanapin nyo kay Wikipedia yung American Wire Gauge Standard Table na po nito. Ganito po yan. So, for example, number 12. So, ang kanyang diameter ay 2.05 mm. Pag kinonvert po natin yan into millimeter square, 3.31 millimeter square po yan. So, maliwanag po tayo dyan. So, number 8, para po yan sa ating entrada. 10, para po yan sa ating mga SPO o Special Purpose Outlet. Yung pinagkakabitan ng washing machine, ng aircon, ng water heater, ng refrigerator. Yan po yung ginagamitan ng number 10. At pag regular outlet o CO, convenience outlet, dapat number 12 po tayo. So, maliwanag po tayo dyan. Kapag ilaw ng tahanan, di ba po yun? Yung ilaw na ginagamit na sa loob ng bahay ay number 14 o 1.62 mm. Eh, bakit may number 18? Ano ba yung number 18 na yan? Ito po yung pinakadelikado. Pause muna. Sorry. Back to the video. Nakatulog po ako doon. Nang hina si Nate. Nate Vlog TV. Ang kanyang energy na lang ay 30%. Okay. So, bakit kailangan natin malaman si number 18? Bakit? Ano kinalaman ni number 18 dito? May number 8 na to number 14. That's a good question, mga kadads. Alam nyo ba, pag bibili kayo nung extension, ang kinakabit lang ditong wire o nilalagay dito o nakadesign dito ay number 18. Pinaka-risky po yan o pinaka-delikado kapag bibili kayo po kayo ng prefabricated na extension wire. Huwag po kayong gagamit ng ganito kung ang pagkakabitan nyo ay water heater, mga inductive load tulad ng motor, electric motor, refrigerator, washing machine, dryer, rice cooker, microwave oven, electric fan, convection oven o yung regular oven na mainit. Yan po. Huwag nyo po gagamitin ito kung hindi. Magkakaaberya yan. Ang mapapansin nyo dyan, pag ginamit nyo to sa example, sa washing machine, hinawakan nyo to, mag-iinit po siya. Mag-iinit din ang ulo nyo. Hindi po. Huwag nyo gagamitin to, mga kadads. Hindi po advisable yung mga prefabricated na extension wire. So, malinaw po tayo doon para hindi po siya magkaaberya o masunog. Pag ginamit nyo to, hinawakan nyo to, after 15 minutes, mainit na. Promise yan. Kahit wala pang 15 minutes, 5 minutes kayo gumagamit, mainit na. Ang ulo ng asawa nyo, pag hindi nyo tinulungan maglaba, siguradong iinit yan. Kung marami kayong labahin. Okay. So, maliwanag na po ba tayo dyan? Pause muna. Okay. Mga kadads army. So, bakit nga pala merong line to line at line to neutral? Ano naman ang kinalaman niya sa faulty electrical wiring? Okay. Ganito po yan. Kapag ang inyong linya sa Metro Manila, ang ginagamit po doon ay line to line. So, maliwanag po tayo doon. Yung isang linya, kung dalawa yung linya ng kuryente, isang 110, isang 110, equals, calculator ko nasaan? Ilan ba yun? 220, mga kadads. Kapag line to neutral, isang 220, isang 0. So, maliwanag po. 220 yung isa, o yung live wire, yung isa, 0. Okay? Pag pinagsama, 0 plus 220, 220 volts pa rin po yun. Sa mga probinsya, kadalasan po, line to neutral o line to ground. Pero sa Metro Manila, ang ginagamit natin ay line to line. Tapos, meron niyang grounding wire.
Kaya dapat susunod kayo sa Philippine Electrical Code. Kapag sinabi ni Meralco, maglagay kayo ng NEMA 3R at lagyan ito ng grounding conductor sa ibaba, gamit itong wire na to, kailangan sundin natin. Kasi malaking function o silbi ng ating grounding para i-secure yung ating protection, para hindi tayo ma-electrocute. Lalo na kung gagamit tayo ng SPO o Special Purpose Outlet o yung mga GFCI o yung tinatawag natin ground fault interrupter circuit kung tawagin. So, simplified as yun yung fast-acting circuit breaker na nakalocate sa ating mga wet areas tulad ng kitchen, ng CR o ng powder room. Yan po yung kadalasan ginagamit, pati yung washing area o wash area. So, kailangan meron kayong ganong device. Hindi po gagana yung GFCI at yung isa pang tinatawag na RCBO kung wala kayong grounding conductor. So, maliwanag po yun. Dito siya magdedepende. Kahit meron kayong magandang wire, napakagandang wire, pwedeng pakasalan, hindi po pwede yun. Hindi gagana po yung inyong GFCI or yung inyong RCBO. Maliwanag po tayo dyan. Okay, so meaning to say, para maiwasan ng faulty electrical wiring, wag po nating ipilit yung maliit na wire na pagkakabitan natin o paggagamitan nito ay high power o high load. Ibig sabihin ng high power load, yung gumagamit ng mga malalakas na kuryente tulad ng washing machine, vacuum cleaner, heater, rice cooker, microwave oven, aircon. Huwag po nating ipilit yung number 12. Yan. Para hindi po natin maluto si Chicken Joy. Hep, baka ako maluto. Joke lang po yun. Okay? So, kung ito yung gagamitin yung entrada, sigurado, magkakaaberya yan pag naglagay kayo ng dalawang aircon sa bahay nyo. O isang aircon, sigurado ito mainit na. Pag nakabukas lahat ng appliances nyo sa bahay, ito yung ginamit yung entrada, nako po, magdasal na lang kayo. Kahit ipahampasan nyo ng malunggay yan o dahon ng saging, hindi magiging effective po yun. So, kailangan sumunod po tayo sa PEC wiring system. Yun lang po yung masasabi natin at umiwas po tayo gumamit ng maninipis na pre-fabricated na extension wire. Hanggat maaari, gumawa na lang kayo ng sarili nyong extension wire. Tulad po nito, ito po ay may gauge 14 na wire sa loob. So, mas recommended po natin yon. Yung gauge 14, pwedeng pang ilaw yan, pwedeng pang appliances yan na hindi mataas ang kinoconsume na current. Okay? So, maliwanag po tayo dyan. Kung meron po kayong tanong, comment na lang po kayo dun sa comment box. At make sure na paki-subscribe na lang po sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan. Paki-hit na lang po yung notification bell at paki-like na lang po yung ating videos. Salamat po ng marami sa panonood nyo sa ating episode number 46 na ito. At ingat po kayo palagi at God bless. Bye-bye!